dear beloved, Boss Mike Cervera. Ayan po, idol ha. Ito, nakita ko sa TikTok. Yan yung nag-post. Ang daming ano neto ngayon. Like, share, and subscribe. Buti pa siya, marami. Ako wala, konti lang. Mag-8,000 pa lang. Eto na. Mga kababayan, pakinggan natin. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng Anti-Crucifix Bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat sa Senado? Nako. Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Correct! Hindi lang huyok. Ito mga kababayan wala po akong against sa kahit na anong sekta, relihiyon. Tandaan nyo, lagi kong sinasabi yan dito. Mga kababayan, wala po akong against. Okay lang yan, maniwala kayo. Kaibigan ko Muslim, nire-respeto ko. Kaibigan ko Iglesia, nire-respeto ko. Pag inanyayahan ako, sumasama ako. Di ba? Yung mga yung iba pa, marami pa, born again Christian, Katoliko, na katulad ko. Mga kababayan, respeto na lang ang kailangan. Pero kung magiging magiging hadlang ka pa sa paniniwala ng iba, teka muna, Marcoleta. Baka naman mali yan, biruin mo, ayan anti-katoliko pala to eh. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Ayaw niya daw sa mga Katoliko, mga kababayan. Bakit kaya? Bakit ayaw mo? Tapos ngayon humihingi ka ng boto sa mga Katoliko? Di po ba mga kababayan ko? Humihingi po ng suporta ito si Marcoleta sa mga Katoliko. Siya ang may akda ng Anti-Crucifix Bill. Nako, Anti-Crucifix Bill mga kababayan. Yan po yung mga mga kababayan sa Pampanga, yung mga nagpapapako. Oo, dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang paniniwala. Abay, biruin mo hinahadlangan neto. Ay, nako, Marcoleta, ewan ko sa'yo. Yari ka, kaya pala hindi ka umangat-angat sa iyong kaya sa mga taga-Iglesia ni Cristo, panalo nyo na lang to. Kasi alam nyo, ulitin ko, kapag hindi nanalo to, buong Iglesia ni Cristo mapapahiya rito. Advice ko lang mo yun, mga kababayan, mapapahiya po talaga. Kaya lahat po kayo, kahit ayaw nyo rito, boto nyo. Yung mga Iglesia ni Cristo, kapatid nyo po ito sa Iglesia iboto nyo po. Kahit ayaw nyo siya, iboto nyo pa rin. Mapapahiya po kayo Di po ba? Sa mga taga-Katoliko naman. Ako naman nanawagan. Dahil ito pala ay against sa Katoliko, anti-Katoliko, mga kababayan, wag na natin tong iboto. Di ba? Kontra Katoliko ito Sa mga Katoliko na katulad ko, wag po nating iboto itong gwapong idol ko. Itong gwapong idol ko, wag nating iboto sa mga katulad kong Katoliko. Pero sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, sana naman po, kahit ayaw nyo rito, baka naman iboto nyo. Wala na kayo. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng Anti-Crucifix Bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga kababayan, pakialaman ba naman yung paniniwala ng iba? Baka nakakalimutan yung mga kababayan, wala pang iglesia. Katoliko na ang gumagana. Nauna pa ang Katoliko kaysa sa iglesia, di ba? Pero hindi naman yun. Big deal yan. Hindi big deal. Ang mahalaga, sila'y naniniwala na may Ama at may Diyos na tagapagligtas sa sambayanan at sanlibutan. Okay na yan. Opo, saludo na tayo dyan. Pero mga kababayan, yung pakialaman nyo pa, yung paniniwala ng iba, hindi na ho tama yan. Dahil kahit sa inyo gawin yan,
Huwag niyong sasabihin na perpekto kung ano man yung pinaniniwalaan niyo dyan. Hindi naman kami against yan. Paniniwala niyo yan. Ngayon, ang hiling namin bilang Katoliko, respeto nyo kung ano yung paniniwala namin dyan. Wala kaming pakialam sa mga sinasabi dyan. Kung ano man yung paniniwala nyo. Dahil may pasarili kaming paniniwala patungkol dyan. Hindi po kami sumasamba sa mga santo. Huwag niyong ipagpilitan. Kasi kung yung pagsamba ng santo, parang sinabi nyo, ayaw nyo na ng mga litrato. O wag na kayong magpa-picture, wag na kayong magpalitrato, wag na kayong mag-FB, wag na kayong mag-social media, wag na kayong mag-Instagram. Parang ganun lang yan. Ang tinapa naman. Diba? O, tuloy. Mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat? Bakit ka ba nagagalit sa mga Katoliko? Anak ng tinapa naman, oh. Huwag na nating, pakialaman yung mga relihiyon ng bawat isa. Diba? Kami, rumirespeto sa mga kapatid sa iglesia. Rumirespeto kami sa Sabadista. Rumirespeto kami sa ibang sekta. Rumirespeto kami sa mga, mga born-again Christian. Lahat po yan nire-respeto naming mga Katoliko. Pero, kung pakikialamanan ninyo yung aming pananampalataya at paniniwala, wag na, Marcoleta. Wag, naku. Mga Katoliko, alam nyo na. Tuloy. Sa Senado. Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, Mahalaga rin sa amin ang aming pananampalataya. Siya pala may gawa niya, no? Ano ba yun? Andali, ayan, no? Putol yata. Yan, no? Yan ang may, House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Siya pala may gawa niya. Grabe, no? Oo. Siya pala may gawa niya. Anti-Crucifix Bill. Bawal daw yung mga krus, mga kababayan. Ay! Itam manong. So, mga kababayan ko, dito na tayo. Oo. Tapos na tayo dyan kay mga kandidato ng PDP laban na hindi makamove on, mga kababayan. Hindi po sila makamove on eh. Ewan ko ba sa mga yan? Bakit hindi sila makamove on? Kahit naman anong gawin ng mga yan, mga kababayan, tignan nyo naman ang dami ng tao. Tignan nyo mga kababayan na ito po ay ginanap kanina lang sa Dumaguete po ayan Mga kababayan ko, tignan nyo dami ng tao, lakihan ko para makita nyo. Yan ba? Diyan po sila natitrigger, mga kababayan. Kapag ka po si Pangulong Bongbong Marcos ang dumadalo, mga kababayan, ang dami ng tao, sandamakmak talaga. Yung iba nga, mga kababayan, nasa bintana na. Samantalang sila, sa isang maliit na kwarto, hindi pa nila mapuno, mga kababayan. Tingnan nyo. Grabe tao. Ayan, kita nyo, mga kababayan ko? Ang daming tao. Ayan, kita nyo naman. Alyansya. Para saan? Bagong Pilipinas. Mga kababayan, lahat ho ng puntahan, mga kababayan, lahat ho ng puntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ay talaga namang pinuputakti po ng dami ng tao. Ganyan po ang laging kaganapan sa mga rally ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na pinangungunahan ng ating Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, mga kababayan, wala na pong iba na hindi po magawa ng kampo ni Digong. At kaya nga po, hindi naman po maitatanggi na sinasabi nila mga kababayan yung survey daw dinadaya Sabi po nila, yung survey daw dinadaya. Pwede ba naman dayain yung mga kababayan ko na yung survey dinadaya? Eto, mga kababayan, nasa na yun? Eto, mga kababayan ko. Pasok natin para makita ninyo, mga kababayan. Ito na.
Pilipino suportado ang Marcos administration, 18% lang sa mga Duterte ayon po yan sa Okta. Naritong news scoop ni Haya Ludovico. Mas maraming Pilipino ang sumusuporta sa mga Marcos kumpara sa mga Duterte at kanilang kaalyansa. Sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research, 36% ng adult respondents ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 18% lamang ang nagsabing sila ay pro-Duterte. Kakalahati lang mga kababayan. Kita nyo, malamang nga mas mababa pa riyan. Kakalahati lang ho yung mga nagsisigawan, yung mga magugulot nag-iiyakan. Pero po tayo mga kababayan na nagmamahal at sumusuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, napakarami po natin. Napakarami po natin, ano? Sabi po rin ni Pachuchay, 1.2 pa lang daw po yung nagla-likes, wala pa sa kalahati. Magta-3,000 na po tayo mga kababayan, no? Baka naman pwede niyong gawan ng paraan para mag-like kayo. Ay naku, malaking ano po yan ha. Malaki na pong ambag niyo po sa channel ko yan, mga kababayan. Pag nag-like po kayo lahat. Ano po? Tuloy. 26% ng survey respondents ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa. Wala. Mga ano yan, baka nga mamaya, mga kakamping yan. Mga dilawan, mga kababayan. Mga nalinlang ni Digong, na dati nilang kakampi, ngayon, gumitna na lang dahil napahiya sila. Tuloy. Habang 12% ang tumangging sumagot o hindi alam kung sino ang pipiliin. Kita nyo, ayaw daw nila, ayaw. Samantala, 8% naman ng respondents ang nagsabing sinusuportahan nila ang opposition party. Itinuturing na halos hindi nagbago ang bilang ng Marcos at Duterte supporters mula sa third quarter tugon ng mass survey noong August 2024. Gayunman, bumaba ng 2% ang pro-Marcos kumpara sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Kita nyo? Wala ho eh. Siyempre, may mga paninira, 2%. Anak ng pati 2%, tayo mga kababayan, ang laki-laki pa rin natin. Wala, hindi ramdam yung 2%, pero mga kababayan, yung hindi ka umaangat, sa totoo lang nababawasan, sorry na lang. Kaya yung mga kandidato nyo, malamang walang mananalo dyan. Opo, malamang ho, walang mananalo sa kandidato ni Digong. Baka nga si Bongo malaglag pa yon. Baka nga si Bongo mangulelat pa yun. Diba? Yan po mga kababayan ko Ay grabe. Iba ho talaga ang suporta. Ayan ayan na nga Yan na nga ang resibo. Tignan nyo. Kanina lang ho yan mga kababayan sa Dumaguete. Yan bukas naman sa Bacolod naman. Kita nyo dami ng tao. Pulang-pula May ganyan ba mga Duterte? Sige nga, pakitaas nga kamay nyo. Abay, ilang libo ho yan? Magta-300,000. Ganyan po karami yan. 300,000 ang dumadalo. Yan po mga kababayan ko. Kaya, saan pa kayo? Yung kalaban natin mga kababayan, yung kampo ni Digong, pag nag-rally, 3 lang. Sa paano mananalo yung 3 sa 300,000? Di po ba malabo? Our beloved Boss Mike Cervera.